Apo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pamangkin ni Vice President Sara Duterte na anak ni Congressman Pulong ay pinalagan ang issue ngayon na kung saan ay kakasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa bantang pagpapapatay sa 15 na senator. Ano naman kaibangan to? Talagang sineryoso nyo? Sineryoso nyo talaga? At ito no, ito yung isa sa mga alagad ni Tambaluslos ay ano na rin, nakisawsaw na rin. Nakisawsaw na rin ho dito sa issue na to at may banat kay Pangulong Duterte. Aban ako. At ito yung dalawang bida-bida. Oo, na mahilig sa Jollibee. Walang iba kundi si Chicken. Hindi pala Chicken tawag niya dun. Si Shekin. Si Diwata Torre at si Remulla ay umepal na rin sa isyung ito. Grabe naman talaga. Nagpapasikatan na naman kayo kay BBM, ha? Papasikatan na naman kayo mga putang ina nyo, ha? Gago! Ay, draulo kayo, ha? Ba't kaya gano'n, no? Talagang ano, no? Isipin nyo ito, maigi, ha? Kapag may issue sa Duterte, aba, todo pasikat ang mga hinayupak. Hindi kaya totoo yung napanaginipan ko kanina kasi galing kasi ako sa SMNI, pag-uwi ko habang nagda-drive nakatulog ako ng mga 1.03 and a half seconds habang nagmamaneho ako pa uwi. So napanaginipan ko na kaya pala todo react itong mga to kada react pala ay may talent pe. Gago! May mga talent pi pala kada react. Halimbawa, katulad nito, planong kasuhan na itong si PRRD, si Pangulong Duterte dahil sa di umano'y pagbabanta sa buhay ng 12 or 15 ilan ba to? Bantang pagpatay sa 15 senador na iniindurso ni Bangagers. Kada pala may issue, no? May additional talent pi daw pala. Gago! Alam nyo, hindi pa ako nakakahawak ng 1 milyon. Hindi pa ako nakakita ng isang bundle na ganon. Nakakita sa video pero sa personal, hindi pa. Hindi pa ako nakahawak ng kasi may mga nababalita ako na dati yung dumaan sa airport ng Davao na may dalang 4 na bag na puno ng pira. Gago! Pira no? Ang inang sana all, no? Kailan kaya natin maranasan yun? I-chat ko kaya si Martin Romualdez. Kaya chat ko si Ma'am Shitars. Kaya chat ko si BBM. BBM, lipat na ako sa'yo. Okay na sa akin, 200, hindi, magugutom pa ako nun mga 500 million. Kasi pang lifetime ko na yun, hindi na ako magbablog, magninegosyo na lang ako, tinda na lang ako shabu, bago! Tinda na lang ako pulburon, pura pulburon ngayon, lowest 150, 3 days nang may tama. Nako. Biri mo, pag may 5 million ako, bili agad ako ng lote dun, lote dito, lote dun sa kabila. Bahay dito, bahay dun. At least, diba, hindi marami akong bahay. So, papalaguin ko yun. Oo. Hindi pa ako nakakawak na 1 milyon 500K.
nakita na ako nakawak pero hindi sa akin yun eh. Gago! Si bali-balita kasi talaga. Di kasi nagtataka na rin ng taong bayan na bakit kada may issue sa mga Duterte, todo epal tong mga to. Tapos hinahanap nga ng ng mga tao bakit yung ibang umepal katulad ni Abalos bakit hindi na umepal ngayon. Alam niyo ba kung ba't hindi na umepal si Abalos? Nakuha niya na kasi. Kita niyo yung mga poster, mga billboard, tayo na million yun. Kung isa ka lang DILG secretary, di mo ma-achieve yun. Achieve tuloy, di mo magagawa yun. Depende na lang kung may kuhaan ka ng pondo. Alam nyo ba kung bakit, kung paano, andun, panoorin nyo dun sa isang video ko na sinaksak si Marcos. Doon, mapapanood nyo dun kung bakit nagagawa nila yan. Samantalang mapunta na nga tayo dito sa sinabi ng apo ni Pangulong Duterte. Ito, bumanat muli. Alam niyo, pag mga Duterte talaga bumanat, bukod sa napag-uusapan, talagang tagos hanggang ngalangala. Gago! Tagos hanggang ngalangala sa mga putang ina. At eto na nga yun. Ayan, babasa. Uy, nasa na? Uy, where are you? Where na you? Dito na mi. Yan. Ito, basahin natin yung sinabi niya. Ha? Siguro kita niyo naman niya sa screen, di ba? Hindi naman siguro malabo na tayo. Mag-antipara ka kasi. Joke lang. Eto. Sabi ni Lance Kurt Zimmerman Duterte is feeling disappointed in Davao City. Eto sabi ni sana walang English. Pero mukhang wala naman. So ito kasi yung sinabi ni Larry Asong Gadon. PRRD nanalo lang dahil dinala ng mga Marcos. Oh shit. Bakit hindi niya napanalo nung tumakbo siya ng 2016? Yung ano yan? Yung sarili niya hindi niya nga maipanalo tapos magpapapanalo siya ng ibang tao? Gago ka ba? Gago! Pero alam mo, Gadon, tama ka na. Gadon, masyado ng maraming problema sa Pilipinas, huwag ka nang dumagdag. Kung sinasabi mong, di mo nanalo Duterte, huwag mo, ulol. Anong tinulong ng Marcos sa Duterte nung panahon na nangampanya or naging presidente si PRRD? Ang inang to. Aturingan na naging lawyer ka, disbar nga lang. Bagay, book of record din to si Gadon, Unang-una sa kasaysayan ng Pilipinas to na may attorney na disbar ng 2 beses. Kaya na tong hayop to. Sabi niya, PRRD nanalo lang dahil dinala ng mga Marcos. Nung si Lenny nga lang ang kalaban niya, hindi niya matalo-talo eh. Raulo, wag kami huy. Gago! Kagaya ng sinabi ko kanina, pag may issue sa Duterte, naglalabasan ang mga hinayu. Ang mga hinayu-pak. Katulad lang nito, naglabasan. So, ito yung sinabi niya. So, ito naman yung sinabi ng hindi ko tukoy kung anak ba to ni Baste o anak ni Baste. Anak ni Pulong pero basahin mo natin kasi Lance Kurt Zimmerman Duterte. Sabi niya kasi dito, open letter to Larry Gadon. Ako pag-open letter na nga. Sabi niya rito, lakihan ba natin? Sige, lakihan natin para marinig nyo. Kasi alam ko sawa na kayo sa kagwapuan ko eh. Pero hindi rin naman kami nagkakalayo ng itsura nitong apo ni Pangulong Duterte. Ikapares naman kami ng kilay. Tingnan ko nga yung profile. O, di ba? Hindi kami nagkakalayo. Pati ilong hawig na hawig. Wait lang, sa side view ako. Side view. Gaya ko.
Hindi, pangit eh. Dapat yung ngiting cute lang eh. Okay. Gago! Diba? Mata, kilay. Yung buhok lang pinagkaiba namin kasi hindi masyado kita yung buhok niya eh. Pero halos sa parehas eh. Pati ilong, yung nguso, yung nguso din namin halos parehas lang din naman. Walang pagkakaiba. Mamula-mula din. Katulad ng sa akin, closable lips. So walang ano. So punta na tayo dun sa ano niya. Punta na tayo dun sa kanyang post. Ito. Huwag kang sinungaling. Huwag mong Huwag mong, wait lang, lakihan pala natin. Yan. Huwag kang sinungaling. Huwag mong pinagloloko ang taong bayan at lalong huwag mo niloloko ang sarili nyo. Puta. Sampal yun, ha? Oo. Alam nating lahat na si late Miriam Defensor Santiago ang katandem ni Bongbong Marcos noong 2016 election, no? Siya ay ikinampanya ng pamilyang Marcos at siya ang mas maraming boto na nakuha sa Ilocos Norte. Siguro naman nung 2016 ay halos isinusuka pa sila ng sambayanang Pilipino. Dahil sa pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, kaya nga tumakas sa Malacanang at napadpad sa Hawaii. Kung marami ang loyalista, ang tanong, ito ang tanong, yan ang tanong. Ang tanong, bakit di siya nanalo kay Leni Robredo? Ito na nga sinasabi ko na naman eh. Butataka na naman gadun eh. Ito pa Ay, huy. Ito na nawala. Kasi na yan. Huy. Ito na yung buwisit na yun. Tanga na kasi ito si gadun eh. Wala tuloy yan Asan na yan? Asan na tayong part na doon? Bakit hindi siya nanalo kay Leni Robredo? Bakit di ka rin kayang ipanalo ng pinagmamalaki mong solid north nyo o baka hanggang north lang hanggang north lang talaga ang kaya nyo? Naku po. Ang sakit nun sampal sa mukha nila yun. Oo nga pala, Larry Gadon. Bakit hindi ka napanalo? Bakit hindi ka analo nung kapanahon ni Marcos? At bakit hindi ka kayang dalhin ng puon ng boss mo? Ano to? Parang ano to? Yung iba kayang ipanalo ni Marcos, tapos yung sarili niya, pati ikaw na hayop ka, hindi kanya kayang may ipanalo? Gago! Ano kaya yun? Uyub na yun. Marcos, pinanalo ang Duterte, pero si Marcos hindi niya na ipanalo sarili niya. Ano kaya yun? Tigilan mo nga kami, Marcos. Marcos tuloy ka doon sa mga imahinasyon mo. Daig mo pa daig mo pa yung pre-retail eh. Ito pa. Ito pa ang talagang malakas. Kayo at marami kayong taga-suporta. Bakit pabalik-balik ng Davao City sina Amy at Bongbong Marcos para makiusap kay BP Inday Sara Duterte na makipag-tandem kasi daw galing sa talo noong 2016 kay Leni Robredo. It's so hard. At para makuha ang boto ng Bisaya at Mindanao, kung kayo ang malakas at maraming botante sa bansang ito, bakit di
nyo kayang ipanalo ang mga sarili nyo sa kandidatura nyo? Yan ha, hindi na. Bakit kailangan nyo pang manggamit ng ibang paraan? Ano to? Nasaan na yan? Nasaan? Wala talaga tayo. Malabo na talaga ng mata ko. Bakit kailangan nyo pang manggamit ng iba para lang manalo? Bakit di nyo tanungin ang taong bayan na bumoto kay Lolo Rodrigo Roa Duterte kung pamilyang Marcos ba ang dahilan kaya siya mas pinili na iluklok sa pwesto? Oh, iyak na yan si Romualdez. Akala ko si Romualdez magkakaisa kasing mukha eh. Tindi nitong banat ng apo ni Duterte ha. Hindi ko lang alam kung siya talaga to ha, pero grabe ha, tagos hanggang ngalangalan ni Gadon ha. Wawa naman si Gadon. Iiyak na naman to. Iiyak na naman to si Gadon. Iiyak na naman to. Ito talaga tong disbarment lawyer na to. Wala. Talagang nag-ano sila no, kada may issue sa Duterte, kanya-kanya silang pasiklaban eh. Kanya-kanya silang bida-bida eh. Pangina eh. Sorry. Kahit kasi itong mga to eh. Oh, tignan nga natin ko siya nga. Oh, ayan ito yung may 11K followers. So, mukhang siya nga. Ano ba tong post na to? Ano to? Dito sa deklarasyon ni dating Presidente Digong, kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya, part lamang ng rhetoric ng politics speech. Ito pala yung oo nga naman. So ito, dito na tayo, panoorin na natin yung sinabi dyan ni Adyong ba yan? Ito. Yan, oo. Ito talaga, promise to mo. Dati wala naman mga ganito. Hindi naman wala naman ganito sa Congress, no? Ngayon ang dami ng epal. Ngayon dumadami epal lalo. Okay, panoorin nga natin, Representative Adyong pala. Call out former President Rodrigo Roa Duterte over remark on killing Senator or GMA. Pasok. Quick follow-up. You have a statement din po kahapon about, just to have it on record, can you just please elaborate your statement na NBI should look into former President Duterte's kill threat against Senator? Well, it's so disheartening, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things. Gani Rolex. Gago! Kundo ng Rolex ni Sir, Alam mo, gusto ko yung mga ganyang polo, yung mga tig 6,000, yung mga tig 10,000 na polo. Alam mo, bagay din sa akin yun. Maputi din ako eh. Ganda ng relo ni Sir, Ano kayang klaseng Rolex to, no? Ganda, no? Siguro mga 1 million may yan. Gago! To threaten, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senators. In the past, we've heard him threatening illegal pushers, drug syndicates, etc. Napatayin itong mga illegal drug lords, tsaka mga illegal pushers. But he mentioned that he made those threats in the context of the war against drugs to curb, to free our streets from the illegal drugs syndicate. But this time it was said in a context where he has candidates, and there are also candidates on the other side running for the same position. So medyo hindi siya, para sa akin, it's really it concerns, it should concern. Tagalog ka na lang kasi putang ina ka, nahirap ka na. Gago! Pati ako nahihirapan eh. Hindi ka naman magtagalog, Pilipino ka naman eh. All of us. Because hindi dapat man normalize yung salita na patayin, or even sa mga, if you go to mga airports naman, di ka naman talaga
po pwedeng mag-bang joke ng yung bang thread na jokes kasi automatically you'll be mapupusasan ka. How much more, for example, No. for Wait lang. Okay, tuloy. talaga po pwedeng mag-bang joke ng yung bang thread na jokes kasi automatically you'll be mapupusasan ka. How much more, for example, for say that out in the public. Ano to? Attorney ba to? Hindi, eto lang nga, tanong ko lang, anong ano nito hindi naman sa panghusga kay representative yan, kagalang-galang yung putang inang yan. Eh. Pero tanong ko lang, attorney ba to? Okay. Okay, tuloy. But it's the issue really. My point that I'm trying to drive at is if you're an individual who enjoys or wields a certain influence, you have to be more circumspect about what you say because people, your followers, may think it na seryoso ka. That's why pag sinasabi na joke, when will it end? We don't know which one is joke and which one is not. So I think we have to be more circumspect about how we say things out in the public. So parang nag-aalala daw siya. Pakialam namin. Gago! Hindi totoo. Anong pakialam namin? Ba't ka nag-aalala sa amin? So ayon dito, sa naintindihan ko sa kanya, sinabi niya, parang nag-aalala daw siya sa mga supporters ng mga Duterte na baka daw totohanin din daw. Alam mo, una, wala kaming pakialam sa opinion mo. Pangalawa, wala ka ring pakialam sa amin. Pangatlo, ano kayang pwedeng pangatlo dito? Pangatlo, wala kang pakialam kung ano man ang sabihin ng mga Duterte. Kasi hindi namin hinihingi ang opinion mo. O baka sabihin, OJ, ba't mo pinanood? Pinanood ko? Saan? May nagsasalita ba? Ay. Hindi, pinanood ko dahil ang ganda ng relo niya eh. Naka-Rolex eh. Gago! Ganda ng relo. Ano, gusto ko magka-Rolex di. Para man lang pag may meeting kami, di ba? May mga pinupuntahan kaming gala ng Banateros, naka-Rolex ako. Si Bay, si Judea, si Coach Oli, si Boss Dada, mga naka-Rolex, ako na lang wala. Baka naman, Representative Adjung yung pinaglumaan lang. Gago! Unang-una. Sige, tuloy pa natin pala. Especially if the occasion calls for a choosing of new leaders in the country. So, yung bakit ayaw mo sabihin niya kay Marcos? Gago! Sino ba nauna? Alo siya. Di ka ba nanonood kay Marcos? Wala naman kasing kwento panoorin no? Di ka nanonood kay Marcos? Hindi ka man lang kahit suminip man lang sa speech ni Marcos. Narinig mo ba yung mga pinagsasabi ni Marcos? Ha? Hindi. Di ka nanonood? Congressman Adyong? Di ka nanonood kay Marcos? Wala kasing kwenta no? Kaya pala wala kang alam. So, eto na lang bakit nasabi ni PRRD yun, kahit joke yun, sige sabihin na natin na yung gusto niyo iparating, ganun. Una-una, yung mga senator na sinabihan na papatayin ni PRRD, hindi kumukuda, tapos ikaw kuda ka ng kuda. Una-una, napakalayo naman ho ata na congressman sa senator. So anong kinalaman ho ng congressman dyan? Kapag pinatay po ba ang senator, mamamatay din po ba ang Congress? Gago! Hindi, ako'y nagtatanong lang ha. Kasi baka magkakarugtong kayo ng bituka eh.
Ako'y nagtatanong lamang na kasi baka mamaya pag halimbawa magkasakit ang isang senator or yung mga tumatakbo na kaalyado ni Marcos, baka magkasakit ka rin. Kasi ang ayon sa balita, bantang pagpatay sa 15 na senador ni PRRD. So bakit, anong connection mo? At bakit ka nasasaktan? At una sa lahat, anong pakialam mo dun? Anong pakialam mo kung halimbawa nga, kung totoo man yun, anong pakialam mo? At ikaw ba yung sinabihan? Gago! Bakit ganon? Yung mga sinasabihan, hindi nagre-react. Tapos ikaw na malayong lopalop ka naman, hindi ka naman dinamay, ba't ikaw yung nagre-react? Ako'y nagtatanong lamang ha, Congressman Adyong. Huwag niyo po sanang masamain. Kasi unang-una ho, congressman ka. Ang nasabi dun sa joke ni PRRD is senator. So anong connection? Anong connection mo? Ano magkaka-isang bituka na ba ang senator tsaka congress? Gago! Tsaka eto pa, ayaw nyo sa komento ng mga vlogger. Pero ba't kayo kuda ng kuda pag may nasasabi ang mga Duterte? Gago! Pero in fairness ha, at Representative Adyong, gundo talaga ng relo mo. Trip na trip ko yan. In position doon at pananaw. Hindi kasi, Congressman Adyong, hirap nang banggitin na apelido mo. Congressman Adyong, ganito na lang, ayaw mo pala ng mga ganyang salitaan, di sana pinagsabihan mo rin si Marcos. Kasi wala naman sana yung ganyang salita kung hindi nanguna si Marcos. Narinig mo ba yung speech ni Marcos mapatungkol sa lineup ng mga Duterte? Narinig mo ba? Wala naman unang-una, ilang beses nung pinakilala ni PRRD yung kanyang lineup, wala kayong narinig dun kung ano lang. Sinasabi lang ni PRRD, iboto niya yan ang magbabago sa bayan. Anong masama dun? Nung nag-speech si Marcos, anong pinagsasabi? Kesyo, hindi yan tukang, hindi bogo, hindi pro-China. Tapos siya naman pala, isa sa mga pro-China. Nandun nyo sa video, panoorin nyo. Dapat pinagsasabihan mo rin si Marcos. Kasi siya yung okay sana yung komento mo Kaso tanga ka lang. Dapat kasi para hindi ka mabembang ng taong bayan is nagkumuha ka rin ng opinion mo dun sa sinabi ni Marcos. Ang mali nyo kasi puro lang kayo opinion, yung puro lang sa mga nasasabi ng Duterte. Paano naman yung nasasabi ng Marcos? So ibig sabihin yung sinabi ni Marcos na about dun sa mga adik na hayaan mo sila, magkikita-kita din sila, okay yun? Gago! Ang hirap sa inyo, tapos pag nababanatan kayo, iyaking kayo. Yan ang hirap sa inyo. Panoorin naman natin itong may isa pang epal dito. Ito, panoorin natin ha. Kaugnay pa rin ang biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagpatay sa mga senador. Sinabi ng Department of Justice na pwede itong imbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pwede yang tignan motu proprio ng NBI o sa sarili nilang inisyatibo. Pero mas mabuti raw kung may mga senador na magrereklamo. Hiwalay raw ang pahayag ng dating Pangulo sa una ng banta ni VP Sara dahil pinangalanan mismo ng bise si Pangulong Marcos. The NBI can look at that. Ito, isang bulatin na lang pipirma to, nagbida-bida pa. Gago!
motu proprio. But tingnan natin. We'll see. We're used to the language of the former president. Sanay tayo. Hindi naman lahat ng sinasabi niya, tatalon tayo. Diba? Pero Iba sa nagkomento. Di tanga ka. then we have reason to act on the matter. May malang no? Basta may masabi lang Ito. Asan yun? Ito. Nandito ba yan? Sa mga balita, naghain ngayon ang hepe ng PNP CIDG ng reklamo sa Department Na, si Diwata. Mauumay na naman tayo. of Justice para sa gagawing case build-up laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa sinasabi nitong kill remarks Skill remarks. Okay. sa mga senador. Ang Department of Justice naman handang paimbisigan sa NBI ang naging pahayag ng dating pinuno ng Pilipinas. Marlencina Cruz sa balita. Sinampahan ni PNP CID Chief Nicolas Torre III ng reklamo sa DOJ sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pahayag nito sa proclamation rally na patayin ang mga senador para madaming bakanteng pwesto at makapasok ang mga pambato ng PDP laban sa darating na eleksyon. Hindi kaya magsuntukan si Torre tsaka si Santiago. Kasi ang sinabi ni Santiago kahit naman daw sino na nakaharap sa camera, talagang pag nagsalita ng gano'n, alam na daw nila na joke. So, etong si Torre, umepal na naman. Oy, Torre, congrats, dalawa na star mo, ha? Gago! Congrats, Torre, ha? Parang kailan lang, 1 star ka lang pagtapos ng KOJC dun sa nangyari sa KOJC at sumuko si Pastor sa isip, naging 2 star ka na, ha? Gago! Nahilo ako dun, Parang kailan lang ang isang star ngayon ay 2 na. Gago! Diba talaga pag pursigido ka sa no? Iba talaga pag pag talagang sunod ka sa no? Pag sumunod ka sa talagang magkakaano ka. Gago! Galing, no? Parang kailan lang, si Torre, no? Baka mag 3 star pa yan. Baka ito pa pumalit kay Marbil. Gago! Diba, mali natin. Baka si Torre nga pumalit kay Marbil. Ayon kay Torre, nais nila na magsagawa ng case build-up ang DOJ para sa inciting to sedition at unlawful utterances dahil sa pahayag ni Duterte na patayin ang 15 senador. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Okay. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin. Sinabi ni Torre na hindi dapat palagpasin ang mga ganong klaseng pahayag kahit pa sabihin kalaunan na biro lamang ito. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements. Binida pa talaga Bagong Pilipinas. Yun na nga Bago na nga Pilipinas Pag 10,000 BC ka pa rin. Gago! Yun na nga, Torre bagong Pilipinas na. Pang 10,000 BC ka pa rin. Biglang bumuga dun sa boss niya no? Biglang sumipsip sa boss Yan si Torre, di ba? Yan dapat ang tinutularan ng mga gusto nyo ma-promote, mabilisan. In 1 year lang, gayahin nyo si Torre. Gago! Statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong... Yung ginawa mo sa KOJC, ano yun? Joke only na lang ba yun? Gago! Yung mga pinahirapan nyo, sinaktan nyo dyan, joke only lang ba yun? Soon. Ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan.
na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only or yung latest naman na palusot Igiit ni Torre na may bigat ang pahayag ng dating presidente dahil posible itong seryosohin ng mga taga-suporta nito. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na. Ay naman, magkaso ka na lang. Pa-interview ka pang hayop ka. Gago! Ayan to. Sagwa ng mukha mo. Siyempre, sasagutin ni Senator Bato yan. At ito, panoorin ho natin ang sagot ni Senator Bato de la Rosa. Iginiit naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na biro lamang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa mga senador at hindi dapat bigyan man ng mabigat na kahulugan. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa na matagal na niyang kilala ang dating Pangulo sa ganitong klaseng pagsasalita at malinaw na nagpapatawa lamang ito. Samantala nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng paraang may kaugnayan sa karahasan bilang kasangkapan sa politika. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, isbagay. Mahirap naman yung ibang tao. Gago! Pagsalita ng ganyan, no? Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Pangina. Pati yun. Ang hirap ng ganito, no? Bawal ka na magtanong. Bawal ka na magbiro. Tayo na, baka sa susunod, bawal na rin huminga. Gago! Kaya lahat na lang bawal sa inyo. Nanyo pala. Bawal magbiro, bawal magtanong. Pag nagtanong ka, kaso ka. Pag nagtanong ka, contempt ka. Pag nagbiro ka, kaso ka. Pag minalas-malas ka, gurgur ka. Gago! Kasi maalala natin, huling nagtanong si Doc Lorraine Badoy tsaka si Ka Eric. Oo, Ka Eric Celis ng Ipanaw Party List number 18 sa balota. Ayan na, nag-promote ha. Kinasuhan ni Martin Romualdez. At tinanggalan ng prangkisa ang SMNI ng KOJC ni Pastor Apollo Siki Buloy. Nagtanong lang yon. Ito naman, pinakamalala, nag-joke lang. Sino ba naman? Gago! Ang hirap, no? Parang sobrang na. Alam mo yung kalayaan sa Pilipinas, ganyan na lang kaliit ito. Yan. Ganyan na lang. Sobrang liit na ng kalayaan ng Pilipinas. Bawal mag-joke. Eto lang kung sa Davao, bawal mag-yosi, bawal dumura, bawal magtapon ng basura kung saan-saan, bawal adik, bawal ang krimen. Tana, mukhang gusto ata ipatupad ni Marcos. Bawal huminga, bawal umutot, bawal magtanong, bawal tumawa, bawal din kumain, at lalong bawal matulog. Gago! Hirap nyo naman pakisamahan. Ang hirap nyong kasama. Ayoko kayong kasama. Lahat na lang bawal sa inyo. Lahat na lang big deal. Pati ba naman yung joke, binig deal nyo. Gago! Nako.
Ewan ko ba? Ba't may mga ganitong tao sa mundo? Ba't tayo pa kaya sila kunin ni Lord? Gago! Kung baka sabihin nyo, threat na naman yun. Lord, ni Lods. O diba, sabi nga nila, pag mga mababait daw, kinukuha daw din agad. Sobrang bait ni Marcos. Sobrang matutulungin. Sobrang mapangunawa at malaki ang putang inang malasakit sa bayan. Gago! Diba? Oh, sana kunin ka na ni Lods. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung maiko-komento nyo sa mga pinag-usapan at napanood natin, comment nyo lang dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Puno yung laway ko. Paki-comment, pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At Jay Guevara, muling nagpapaalala sa pagboto nyo, PDP, straight for the Senator in 2025. Maraming salamat. Ingat po yung palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.